Noong unang panahon, may kaharian na nagngangalang Berbanya. Ito ay pinamumunuan ni Haring Fernando at ni Reyna Valeriana na may 3 anak. Ito ay sina Don Pedro, Don Diego at Don Juan. Isang gabi, si Haring Fernando ay nagkaroon ng isang masamang panaginip. Nakita niya ang kanyang bunso at paboritong anak na si Don Juan na itapon sa isang nakakatakot at malalim na balon. Dahil dito, biglang humina ang hari at mukhang hindi na ata babalik ang kanyang normal na kalagayan. Nang sandaling iyon, merong dumating na ermitanyo at sinabi sa hari, Magandang hapon po, mahal na hari. Ang aking palagay, ang tanging makakapagpagaling lang po sa inyo ay ang pag-awit ng ibong Adarna na mahanap sa puno ng Piedras Platas sa bundok Tabor. Ganun ba? Aking mga anak, Ano po yun, mahal na hari? inatasan ko kayong hanapin ang ibong Adarna at dalhin ito sa akin. Opo, mahal na hari. nang inutos ito ng hari, unang naglakbay si Don Pedro papunta sa bundok Tabor. Inabot si Don Pedro ng halos kulang-kulang na 4 na buwan bago matagpuan ang kabundukan ng Tabor. Nang makalipas ang ilang oras, may natagpuan si Don Pedro at sinabi, Sa wakas, at natagpuan ko na din ang puno ng Piedras Platas, ngunit hindi ko makita ang ibong Adarna. Mabuti pa ako muna ay magpahinga, para mamaya mahanap ko ng walang pagod ang ibong Adarna. Nang nakatulog na si Don Pedro, biglang dumating ang ibong Adarna at sinimulan na nito ang pagkanta. Sa 7 nitong awitin, 7 bihis ng balahibong maririkit ang matutunghayan. At pagkatapos ng ika-7 awitin, ito ay nagbabawas. Ngunit, sa kasamang palad ay napatakan ng natutulog na si Don Pedro at naging isang batong buhay. Makalipas ang ilang buwan, hindi pa rin dumadating ang Don. Kaya naman, si Don Diego ay nagtaka kung ano na ang nangyari sa nakakatanda niyang kapatid. Ilang buwan na ang nakakalipas, ngunit hindi pa bumabalik ang aking kapatid na si Don Pedro. Mahal na hari, pwede niyo ba ako bigyan ng pahintulot na hanapin ang aking kapatid na si Don Pedro at ang ibong Adarna? Aking anak, susundin ko ang iyong kahilingan, ngunit dapat mong ipangako sa akin ikaw ay babalik sa aking kaharian. Masusunod po, mahal na hari. Nang naglakbay si Don Diego, halos 5 buwan niyang hinanap ang bundok ng Tabor. At nang sumapit na siya sa bundok Tabor, siya ay naupo sa puno ng Piedras Platas sa sobrang kapagudan. Pero di nagtagal, dumating ang ibong Adarna at nagsimulang kumanta ng 7 nitong awitin. At dahil sa tumis ng pag-awit ng ibong Adarna, si Don Diego ay nakatulog. Pagkatapos ng ika-7 awit, ito ay nagbawas at katulad ni Don Pedro, si Don Diego ay naging bato rin. Dahil sa hindi pagsupot ng ikalawang prinsipe, lalong lumubha ang kondisyon ng hari. At dahil dito, naligalig si Don Juan. Ilang taon na ang nakakalipas nang umalis ang aking mga kapatid, ngunit kahit anino nila ay walang dumadating. Kaya naman napag-isipan ka na ako na lang ang huhuli at hahanap sa aking mga kapatid at sa ibong Adarna. Hindi pwede, Juan. Kaya nagkasakit ang iyong ama dahil nag-aalala siya sa'yo. Napanaginipan kasi niya na mayroon daw nagtaksil sa'yo at tinapon sa isang balon. Ama, kung ang Diyos ay nakakapagpatawad sa mga kriminal, tayo pa kaya? Kung ganoon, pinahihintulutan kita sa iyong kahilingan. Fernando, bakit mo pinahintulutan si Juan? Ngunit, sa isang kondisyon, Ano pong kondisyon, mahal na hari? kailangan mong ipangako sa amin na iyong ina na ikaw ay babalik sa amin, kasama ang iyong mga kapatid at ibong Adarna. Masusunod po, mahal na hari. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, ay agad na naglakbay si Don Juan
papunta sa bundok Tabor. Sa kanyang paglalakbay ay may natagpuan siyang isang matandang sugatan. Iyo, pwede bang makahinging kahit konting pagkain lang? Ito po, Ginoo. Maraming salamat iyo sa iyong bigay na pagkain. O siya, ako'y mauna na sa iyo. Nang papaalis ng matanda, pinigilan siya ni Don Juan. Sandali lang po. Alam niyo po ba kung paano huhulihin ng ibong Adarna? Merong isang maliit na bahay malapit sa bundok kung saan nakatira ang isang ermitanyo. Siya ang magbibigay sa iyo ng kaalaman kung paano mo mahuli ang ibon. Pero lagi mong dapat tatandaan, huwag kang matutulog sa isang magandang puno. Maraming salamat po sa iyong binigay na impormasyon. Nang umalis na ang matanda, si Don Juan ay nagtungo sa isang bahay na matatagpuan malapit sa bundok. At nang siya ay papunta doon, bigla siyang sinalubong ng isang ermitanyo at sinabi, Pumasok ka, iho. Kumain ka muna. nang matapos na kumain si Don Juan, siya ay nagwika. Maraming salamat po sa ibinigay niyong pagkain sa akin. Ginoo, maaari ko po bang matanong sa inyo kung paano ko mahuhuli ang ibong Adarna? Nang sinabi ni Don Juan iyon, kumuha ang ermitanyo ng 7 daya, isang matalim na balaha at isang gintong sintas at nagwika. Tuwing kakanta ang ibong Adarna, kailangan mong sugatan ng iyong katawan at patakan ng katat ng daya upang hindi siya makatuloy. Kailangan mo ding umiwas kung ang ibon umipot pagkatapos mawit sa tulungan. At kapag nahuli mo ng ibong Adarna, dapat talayan mo ito ng gintong sintas. Yun lang ang kailangan mong gawin. Maraming salamat po, Ginoo, sa lahat ng payong ibinigay niyo po sa akin. Sige po, Ginoo, ipagpapatuloy ko na po ang aking paglalakbay. Maiwan ko na po kayo dyan. O siya, sana'y huwag ka sanang mapahama. Nagtungo na ngayon si Don Juan sa bundok ng Tabor at inabangan ang pagdating ng ibong Adarna. Di naman nagtagal at nakita niyang dumating ang ibong kanyang hinihintay. Nang nagsimula na itong umawit at magpalit ng balahibo, tila natutokso ng matulog si Don Juan sa tamis ng pag-awit ng ibong Adarna. Kaya agad nangingiwa ang palad at pinatakan ng dayapang hiwa, at ito ay ginawa niya ng paulit-ulit hanggang matapos ang 7 awit. At nang makita ng Don na nagbabawas na ang ibon, umiwas ito. Nang inakala na tulog na ang ibon, dahan-dahan niyang sinungkaban ng ibon at tinalian ito gamit ang daladalang sintas. At nang matapos itong talian, dinala niya ito sa ermitanyo. Ginoo, ginawa ko na po ang pinag-uutos niyo. Mabuti naman kung ganoon. Ngayon, kumuha ka ng tubig at ibuhos mo ito sa 2 bato upang bumalik mula sa pagiging tao ang iyong mga kapatid. Sige po, Ginoo. Nang bumalik siya sa punong Piedras Platas, ginawa niya ang ibinili sa kanya ng ermitanyo. At bumalik nga sa pagiging tao ang 2 magkapatid. Salamat, Juan, at niligtas mo kami. Walang anuman. Halika, at maglakbay na tayo pabalik sa Berbanya. Umuwi na ang magkakapatid na dala-dala ang ibong Adarna. Subalit, may masama pa ng balak gawin si Don Pedro kay Don Juan. Nang sumapit na ang gabi, nagwika si Don Juan. Magpahinga muna tayo dito, mga kapatid. Sige, mabuti pa nga't magpahinga tayo dito. Nang tulog na si Don Juan, sinabi na ni Don Pedro ang kanyang plano kay Don Diego. At dahil sa kainggitan, si Don Diego ay sumang-ayon sa plano. Nagtulungan ni Don Pedro at Don Diego na bugbugin si Don Juan. At nang akala na nila na patay na siya, siya ay tinapon sa isang malalim na balon. Pagkatapos ng paghihiganti nila kay Don Juan, ang 2 magkapatid ay bumalik sa Berbanya. Dala-dala ang ibong Adarna.
Nang sila ay nakarating na sa kaharian ng Berbanya, si Don Pedro ay nagwika sa harapan ng hari. Mahal na Hari at Reyna, mahuli ko na po ang ibong Adarna. Buti na lang nakabalik na kayo. Asan si Juan? Sa kasamaang palad, hindi po namin siya nakita. Nang marinig ito ng hari at ng reyna, sila ay lubhang nalungkot. Ganun pa man, ibinigay ni Don Pedro sa hari ang ibong Adarna na may pagmamataas na itsura. Ngunit, nang inutusan na ng hari ang ibon na kumanta, ito ay hindi sumunod. Sa kabilang dulo, nang si Don Juan ay malapit na mawalan ng pag-asa sa kanyang pagbabalik sa Berbanya, biglang sumulpot ang matanda. Naku, iyo, anong mangyayari sa iyo? Halika, sumama ka sa akin at gagamutin kita. Maraming salamat po, Ginoo. Nang makauwi na sa tahanan ng matanda ang dalawa, si Don Juan ay ginamot ng matanda hanggang bumuti ang kanyang kalagayan. Ginoo, maraming salamat po sa iyong tulong. Walang anuman, iyo. Naglakbay si Don Juan pabalik sa kanilang kaharian. At nang siya ay nasa kaharian na, kaagad niyang sinalubong ang hari at reyna. Ama! Ina! Nandito na po ako! Anak! Bumalik ka! Ang pinakamahal ko. Nagbalik ka, ngunit ano nangyari sa iyo at nagtagal ka? Binugbog siya! Binugbog siya! Mga traitor kaya traitor! Binugbog siya! Binugbog siya! Mga traitor kaya traitor! Sino? Sino ang binugbog? Si Juan ang pinakamamahal ninyong anak ang binugbog at sila ang mga traidor. At nang narinig ito ng hari, bigla itong hinimatay sa narinig na balita. Fernando! Fernando, gumising ka! Fernando, gumising ka! Ngunit, kahit ilang tawag pa ng reyna sa hari, ito ay hindi gumigising. At dahil dito, nagkagulo ang kaharian. Sa gitna ng kaguluhan, biglang umawit ang ibong Adarna ng napakagandang awitin. At nang ito ay matapos na sa pag-awit, nagising ang hari at nagwika. Kayong dalawa, lumabas kayo sa kaharian ng Yudin. Nang narinig ito ng dalawang prinsipe, sila ay lumuhod sa harapan ng hari at humingi ng kapatawaran sa lahat ng kanilang ginawa kay Don Juan. Ama, patawarin mo ako sa aking nagawa. Oo nga, Ama. Patawarin mo ako. Ngunit ang nagpasimula nito ay si Kuya. Sumunod lang ako sa kanya. Wala akong pakailan, kaya kayo lumayas sa akin sa kaharian ito. Mga walang silbi! Sandali lang, mga nanay. Patawarin mo na sila sapagkat anak ko pa rin sila. Kunin siya ang nagkakulan nila, Juan. Ama, kung ang Diyos ay nakakapagpatawad sa mga kriminal, tayo pa kaya? O sige na nga, pinapatawag ko na kayo. Maraming salamat po, Ama. Huwag kayo magpasalamat sa akin, magpasalamat kayo sa santo niyong kapatid. Dahil sa kanya, pinagpasensya ko pa yung dalawa. Juan, maraming salamat at pinatawad mo kami. Walang anuman. Dahil sa kahilingan ni Don Juan na huwag paalisin ng kanyang dalawang kapatid, muling naging mapayapa ang kaharian ng Berbanya. Ngunit, isang gabi, nang maatasan si Don Juan sa pagbabantay ng ibong Adarna, siya ay nakatulog. At sa gitna ng kanyang pagtulog, pinakawalan pala ni na Don Pedro at Don Diego ang ibong Adarna. Kaya ito nakalipad ng malayo sa Berbanya. Kinaumagahan na magising si Don Juan. Hala, nasaan ang ibong Adarna? Hindi kaya ako nilinlang ulit ng aking mga kapatid? Hindi ba sila nadadala sa kaparusahan na kanilang natatanggap dahil sa mga ginagawa nila? Ngunit ako'y may pagkukulang rin. Kaya ngayon, ang dapat kong gawin ay magtago na lamang upang mapagtakpan ko ang nagawang kasalanan ng aking mga kapatid. At dahil na naman sa ginawa ng kanyang mga kapatid, siya ay umalis sa kaharian. Sa kabilang dulo, nang malaman ng hari na nawala ang ibong Adarna, tinawag niya ang tatlo niyang anak.
Pedro, Diego, Juan. Nasaan ang ibong Adarna? Bakit wala ito sa kanyang hawla? Paumanhin, mahal na hari. Dahil hindi ko po alam kung anong nangyari sa ibong Adarna. Pero ang alam ko po ay si Juan ang nagbabantay sa ibong Adarna kagabi. Kung ganoon, nasan si Juan? Hindi po namin alam, mahal na hari. Ganyan ba, Pedro, Diego? Hanapin niyo si Juan ngayon din. Ngunit ama, bakit kailangan pa naming hanapin ng taong taksil at sumuway sa iyong utos? Nang nakatulog na si Don Pedro, biglang dumating ang ibong Adarna at sinimulan na Masusunod po, mahal na hari. Dahil sa utos ng mahal na hari na hanapin si Juan, ang dalawang Don ay naglakbay sa iba't ibang kaharian ng mahabang panahon. Nang sa wakas ay nahanap na nila si Juan sa kaharian ng Armenia. Pedro, tingnan mo si Juan. Sa wakas, nahanap na din natin si Juan. Oo nga, kaya tara na at bumalik tayo sa Berbanya kasama si Juan. Sandali lang, Diego. Kapag bumalik tayo sa kaharian na kasama si Juan, malalaman ng hari ang totoo. Oo nga, edi anong gagawin natin? Kapag nalaman ito ng hari, mapaparusahan tayo. Huwag kang mag-alala, Diego. Meron akong plano. Ano yun? Naisip kong huwag na tayong bumalik sa Berbanya. Sumama na lang tayo kay Juan at makipagsapalaran na lang tayo sa ibang kaharian. Iyan nga ay isang magandang ideya. O sige, lapitan na natin si Juan. Juan, ay salamat at nahanap na namin ikaw. Oo nga pala, may napagkasunduan kami ni Pedro. Lilisanin namin ang Berbanya at maglalakbay kami ng malayo. Ibig sana naming imbitahan ka na sumama sa aming paglalakbay. Ano Juan, sasama ka ba? O sige, sasama na ako sa inyo. Nang napagpasyaan na ng magkakapatid ang paglisan sa Berbanya, sila ay nanirahan na lamang sa kaharian ng Armenia. At doon, sila ay naglalakbay araw-araw. Isang araw, sa kanilang paglalakbay, may natagpuan silang isang balon. Juan, Pedro, tingnan nyo, isang balong marmol na may gintong nakaukit. Oo nga, ang balon na ito ay mahiwaga. Tara, subukan natin bumaba sa balon at tuklasin natin ang nasa ilalim nito. Kaya kung maaari, pwede nyo ba akong ihugos pababa sa balon? Hindi maaari, ako ay mas matanda sa iyo. Kaya ako muna ang mauunang bababa sa balon. Aba, wala ka ring karapatan sapagkat ako ang panganay, kaya ako ang may karapatang unang sumubok. Kung ganon, ikaw na ang mauna. Nang humugos na si Don Pedro sa balon, hindi niya natagalan ng dilim, kaya bumalik kaagad siya. Ganito din ang nangyari kay Don Diego. At nang si Don Juan na ang ibababa sa balon, naramdaman din niya ang takot, ngunit nagpatuloy pa rin siya. Hanggang matuklasan niya ang isang napakagandang gininto ang palasyo. Oh, hiwaga! Malayang kanto nga ang balon ito. Nung nasa ibaba na si Don Juan ng balon, siya ay naglakad-lakad. At sa paglalakad niya, nakita niya si Prinsesa Juana. Magandang araw, prinsesa. Ako nga po pala si Don Juan. Sadyang tadhana ang nagdala sa akin dito upang ikay makita. Oh, maganda. Pagkatapos niya itong sabihin kay Prinsesa Juana, siya ay lumuhod sa harapan ng prinsesa. Sinalikan ang kamay ni Prinsesa Juana. Ngunit si Prinsesa Juana ay hindi ngumiti at mukhang ito pa ay nagagalit. Kung walang pagmamahal na ikay nararama, kitilin mo na lamang ang aking buhay. Ano pa ang halaga nito kung ikaw ay hindi rin makakamtan? Tinahak ang balong kasindak-sindak upang ikay masilayan lamang. Ngunit ngayon ikay nasilayan, sawi pa rin ang aking buhay. O Ginoo, tanggapin mo ang aking puso. Kapag ito'y naglaho, ito'y patunay na ikaw ay nagtaksil sa ating pangako. O aking prinsesa, ako'y kailanman di magtataksil. Panahon nang siyang magsasaysay. Ngunit saan kita itatago sa higanteng malupit na nagbabantay sa akin?
Kapag ikay makita nito, tiyak na kamatayan ang iyong aabutin. Aking mahal, ang matakot ay hindi bagay sa iyo. Hayaan mong labanan ko ang higante upang makamtan mo ang iyong kalayaang inaasam. Juana, may ibang tao dito. May ibang taong pumarito. Nasaan ang taong yun, Juana? Wala akong alam sa sinasabi mo. Kung sinaswerte nga naman, hindi ko na kailangan mamundok pa upang makahanap ng pagkain. Kayong may kusang lumapit. Higante, huwag mo akong ituring bilang iyong pagkain dahil ako ang kikitil sa iyong buhay. Kung ikaw ay kilabot sa iyong kaharian, dito ay isa ka lamang pagkain sa akin. Huwag mo akong maliitin, higante. Halika at maglaban tayo upang maipakita ko sa iyo na ako ang tagapuksa mo. At dito nagsimula ang labanan ng higante at ni Don Juan. Sila ay naglaban ng walang tigil, ngunit sa huli, natalo ni Don Juan ang higante. Nung napabaksak niya ang higante, si Don Juan ay nagwika sa prinsesa. Aking mahal, ika'y malaya na. Salamat po. Walang anuman, aking prinsesa. At dahil ngayon na malaya ka na, sumama ka na sa akin at umalis na tayo sa lugar na ito. Sa kasamaang palad, hindi ako maaaring sumama sa iyo. Pero bakit? Hindi ko kasi maaaring iwanan ang aking kapatid sa iyo. At kung maaari, pwede mo rin makiligtas sa aking kapatid. Siya ay nasa loob ng palad at bantay na isang sundalo. Kung iyan ang iyong kagustuhan, malugod ko itong gagawin, aking prinsesang minamahal. Ngunit ako'y natatakot, baka ikaw ay masawi at ako'y maiwan mag-isa muli. Huwag kang mag-alala, dahil ipinapangako ko na ako'y muli magbabalik sa iyong tabi. Dahil sa kahilingan ni Prinsesa Juana, si Don Juan ay pumunta sa palasyo at hinanap si Prinsesa Leonora. Pangahat, sino ka at bakit ka naparito? Paumanhin, magandang binibini. Humihingi ako ng kapatawaran sa aking kapangasan. Ang ngalan ko'y Juan at nandito ako upang ikay iligtas. Ngunit hindi mo ba alam na kamatayan lamang iyong makakamdam sa pagparito? Mabuti pa ikay umalis na habang di pa dumadating ang serpente. Hindi gaano masaklap mamatay kung ako'y mamamatay sa iyong harapan. Bibiro ka ba? Hindi kita kailangang mamatay sa aking harapan. Umalis ka na. Ano ba ang iyong ikinagagalit? Kung ako man ay marahil na nagkasala, ito lang ay dahil sa pagsinta. Kaya't susundin ko kahit anong iutos mo. Ngunit ang umalis sa iyong paningin ay hindi ko magagawa. Dahil kapag ako'y lumayo sa iyo ng tingin, ang hininga ko ay tiyak na mapapati. Sa gipit kong kalagayan, ikaw na, prinsesang mahal, ang magbigay ng hatol. Ikaw ba'y sasama sa aking paalis sa lugar na ito? O hayaan ang aking kamatayan sa iyong harapan? Hindi rin ako nakatiis. Don Juan, hindi ko nais na ikay habagin. Kung sa iyo man ay nagalit, pagsubok lamang iyon ng pag-ibig. Naiintindihan ko, aking prinsesa. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, sila ay nagkaintindihan na lubos at nahulog na ang puso nila sa isa't isa. Ngunit, biglang dumating ang serpente. Leonora, bakit ikaw ay may taong ikinaila sa akin? Ikaw, tao, ang buhay mo ay aking kikitilin. Parang nagkakamali ka ata, dahil ako ang kikitil sa buhay mo. Magsisisi ka sa pagpunta mo dito, tao. Naglaban si Don Juan at ang serpente. Ngunit, sa bawat putol ni Don Juan sa ulo ng kalaban, ay muli itong sumisibol. Kaya naman, humingi si Don Juan ng tulong sa Panginoon. At hindi siya binigo ng Diyos. Dahil, pagkatapos ng 4 na oras ng walang tigil na pag-aaway, ito ay napabaksak niya. Aking prinsesa, tapos na ang iyong pagdurusa. Halika at tayo umalis na. At pagkatapos nun, bumalik na sina Don Juan, Prinsesa Juana, at Prinsesa Leonora sa ibabaw ng balon. Nung nasa ibabaw na sila, ipinakilala ni Don Juan ang 2 prinsesa sa 2 niyang kapatid. Aking mga kapatid na Pedro at Diego,
Sila ang magkapatid na sina Juana at Leonora, mga prinsesa sa loob ng balon. Ito nga ay isang hiwaga. Ikinagagalak namin kayong makilala, Doña Juana at Doña Leonora. Naku! Bakit? Ano yun? Oh Juan, ang aking diamanting singsing na pamana ng aking ina ay naiwan ko sa palasyo. Kung gayon, ay dapat ko itong balikan. Maghintay kayo dito at kukunin ko ang diamanteng naiwan. Ngunit, nang pababa pa lamang si Don Juan sa balon, pinutol ni Don Pedro ang lubid. At dahil dito, nahulog si Don Juan sa balon. Juan, lapastangan, kapatid mo iyon, bakit mo pinutol ang lubid? Ibig mo ba ang kanyang kamatayan? Oo, kung ito rin lamang ang paraan upang ikay mapasa akin. Ikaw walang yaan! Hindi na babagay si Leonora sa iyo. Wala akong pakialam. Kayong dalawang prinsesa ay dadalhin namin sa Berbanya at doon ipapakilala namin kayo bilang aming mga asawa. Ayaw ko, lubayan mo kami ng aking kapatid. Wala kayong karapatan na sumaway dahil kami ang nagligtas sa inyo. Si Juan ang nagligtas sa amin. Kahit na, kung wala kami ngayon dito, hindi dapat kayo mailigtas ni Juan at hindi din kayo dapat makakabalik dito sa mundong ibabaw. Kaya kayo ang walang karapatan na sawayin ang aking mga utos. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-aaway, may nakita si Prinsesa Leonora na isang lobo at tinawag niya ito. Lobo, pakiusap, puntahan mo si Juan. Kung siya man ay nasaktan, gamutin mo ang kanyang mga sugat. Sabihin mo sa kanya na hindi ko kagustuhan na maiwan siya sa balon. At sabihin mo din sa kanya na kaya pinilit lamang ng kanyang mga taksin na kapatid na maging asawa nila. At dahil sa utos ng prinsesa, ang lobo ay pumunta sa ilalim ng balon at ginawa ang mga pinapagawa sa kanya ni Prinsesa Leonora. Samantala, nang makarating na si Don Pedro sa kanilang kaharian, siya ay nakipag-usap sa hari. Aming amang hari, kami nagbalik na. Nasaan na si Juan? Nasaan na ang inyong kapatid? Ikinalulungkot po namin, pero hindi po namin matagpuan si Juan. Ilang bundok at buro lang aming nilakbay, ngunit wala kaming huwang nasumpungan. At sa aming kapaguran, ito ang aming natagpuan. Sila ang magkapatid na prinsesa sa kaharian sa loob ng isang balong nakatira. Ang ngalan nila ay Doña Juana at Doña Leonora. Napagpasyahan naming iuwi ang mga prinsesa at sila na lang ang aming mapapangasawa upang sila ay mapabilang sa Berbanya. O sa Diyos, pasalamat kayong lubos. Sino ang kanilang ibig mong pakasalan ng aking anak na si Pedro? Kung ako po'y tatanungin, si Leonora ang sa akin at ang kay Diego ay si Doña Juan ang butihin. Ako po'y di sumusuway, ngunit may isa lamang akong kahilingan, at ito ay ilibon muna ang kasal. Mula po kasi nung ako'y naulila sa aking ama't ina, 7 taon kong panata na mamuhay mag-isa. Sana po ay maghintay ninyong matapos ko muna ang aking panata bago pakasalan ang prinsipe ng Berbanya. Kung iyan ang iyong kagustuhan, Doña Leonora, ito ay aking susundin. Maraming salamat po, mahal na hari. Yun, ikaw naman, Doña Juana. Ipapakasal sa aking ikalawang anak. Ang kasal ninyo ay ihahanda na pati na ang gagawing pista. Masusunod po, mahal na hari.